Kaya na lang nagising ang lalaki at nagulat nang makita ang isang tila walang hanggang bangin sa harap niya. Ang kanilang barko ay bumagsak sa gilid ng kanyon ng planetang iyon. Desperado na siyang makaalis, pero ayaw gumalaw ng kanyang seatbelt kahit anong gawin niya. Kaya kinuha niya ang kanyang sandatang may habang 100 metro. Ngunit biglang umalog ang barko. Sa kanyang taranta, nahulog ang napakahabang patalim sa bangin. "Hey Chance, nakuha mo ba yun para sa akin?" Sigaw niya sa kanyang kasama. Ngunit isang babaeng siyentipiko ang sumagot mula sa malapit. Sa kasamaang palad, hindi rin siya makagalaw. Napansin ng lalaki ang isang tumatagas na aparato sa di kalayuan at lalo pang lumala ang pag-uga ng barko. Delikado na ang sitwasyon, kaya dali-dali siyang humingi ng kutsilyo sa babae. Ibinato ito sa kanya at muntik na niyang hindi masalo. Hinawakan niya ang tumatagas na fuel gamit ang isang hubad na kawad at pinahiran ng mamantikang halo ang latch ng seatbelt. Sa wakas, nakawala rin siya. Maingat siyang umakyat pa itaas. Pero muling umalog ang barko at muntik na siyang mahulog. Sa kabutihang palad, nakarating siya sa kinaroroonan ng babae. Pagkabukas pa lang niya ng seatbelt nito, biglang bumulwak ang barko at nagkahiwa-hiwalay. Wala nang oras para mag-aksaya, kaya sabay silang umakyat-paakyat sa ligtas na lugar. Pagkalabas, nakita nila ang mga pira-pirasong labi ng barko na nagkalat. Natagpuan din ng lalaki ang kanyang kasama, patay na sa pagbagsak. Pero walang pag-aatubiling hinubad niya ang mga bote nito. "Nakala ko ba magkaibigan kayo?" tanong ng babae. "Gagawin din niya ito para sa akin. Kaya kami magkasundo," sagot ng lalaki. Ibinato niya ang mga bote sa babae, pero tumanggi itong isuot ang gamit ng isang patay. Walang salitang binitiwan ng lalaki, pumulot lamang siya ng isang bato. Ang buhangin sa planetang ito ay kasintigas ng diamante. Sa isang haplos lang, damyugo ang kanyang mga daliri. Wala nang ibang magawa ang babae kundi isuot ang mga bota. Sa kabutihang palad, nakakita ang lalaki ng flare gun at pinaputok ito sa kalangitan. Ngunit makalipas ang matagal na paghihintay, walang mensaheng dumating mula sa ibang nakaligtas. Gamit ang binoculars, napansin ng lalaki ang isang parachute sa gitna ng tigang na lupa. Kaya kinuha nila ang kanilang gamit at nagsimulang maglakad. Ang hindi nila alam, ang tila payapang disyerto ay isang ilusyon lamang. Pagdating nila sa lugar ng parachute, may katawan silang nakita sa gitna ng mga damo. Habang inaalam ng lalaki kung may mahahanap siya, biglang huminga ang katawan. Hindi pala patay ang babae, nawalan lang ng malay dahil sa mga sugat. Nagkatinginan silang tatlo, hindi alam ang gagawin. Pero may nakita ang lalaki, usok na tumataas mula sa isang lambak sa di kalayuan. "Baka may isa pang escape ship doon. Baka may ibang nakaligtas pa," sabi niya. Pero nang tumalikod sila, isang napakalaking bagyo na ang papalapit sa kalangitan. Paubos na ang oras, kailangan na nilang kumilos. Pero pagtingin nila sa sugatang babae, pareho silang nag-atubili.